Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak, kung baga sa sisidlan ay palayok lamang upang ipakilalang ang di malirip na kapangyarihan ay sa Diyos at hindi amin. Ginigipit kami sa kabi-kabila, ngunit di nagagapi. Kung minsay nag-aalinlangan kami, ngunit di nawawala ng pag-asa. Pinag-uusig kami, ngunit di nawawala ng kaibigan, na ibubuwal ngunit di tuluyang na ilulugmok. Lagi kong taglay sa aking katawan ang kamatayan ni Jesus upang sa pamamagitan ng katawan ko'y mahayag ang kanyang buhay. Kami laging nabibingit sa kamatayan alang-alang kay Kristo upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Ano pat habang ako'y dahan-dahang namamatay, nagkakaroon naman kayo ng buhay na walang hanggan. Sinasabi ng kasulatan, nagsasalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya. Bunga ng gayong diwa ng pananampalataya, nagsasalita rin ako sapagkat ako may sumasampalataya. Sapagkat nalalaman kong ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Jesus ay siya ring bubuhay sa akin kasama niya at magdadala sa inyo at sa akin sa kanyang piling. Ang lahat ng pagtitiis ko ay sa kapakanan ninyo upang sa pagdami ng mga nakatatanggap ng mga kaloob ng Diyos, lalo namang dumami ang magpapasalamat at magpupuri sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig. Bagamat ang aking sabi, ako'y ganap ng nalupig. Bagaman at ako'y takot, nasasabi ko kung minsan, wala kahit isang tao na dapat pagtiwalaan. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Masakit sa kalooban ng puon kung may papanaw, kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod, katulad ng aking ina maglilingkod akong lubos. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Ako ngayoy maghahandog ng haing pasasalamat, ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalagak. Kapag nagsama-sama ang lahat ng iyong hirang sa templo sa Jerusalem, ay doon ko ibibigay ang anumang pangako kong sa iyo ay binitiwan. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang makikiapid. Ngunit ngayoy sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya'y nakiapid na siya sa babaeng iyon. Kung ang mata mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo at itapon, sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kamay ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Sinabi rin naman, kapag pinahiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit ngayoy sinasabi ko sa inyo, kapag pinahiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa nang hindi naman ito nangangalunya at ito'y nag-asawang muli, ang lalaking ito'y nagkasala. Itinulak niya ang kanyang asawa sa pangangalunya, at sino mang mag-asawa sa babaeng hinawalayan ay nangangalunya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga ginigiliw naming taga-subaybay. Tayo po ngayon ay nasa ika-10 linggo sa karaniwang panahon. At patuloy po tayong nagninilay sa salita ng Diyos na mensahe para sa atin araw-araw.
na medyo nagsisimula na naman po muli ang pasukan ng mga bata. Kagaya ko sinabi ko sa inyo, nakakatatlong linggo na po tayo sa buwan ng Hunyo. Karamihan po sa mga bata ay talagang nagbalikan na. At isa po sa mga inaabangan lagi ng mga bata, syempre, ngayong pasukan na, balikan ng pasukan, ay syempre yung kanilang mga allowance, yung kanilang baon. Ito naman na nagpapaligaya rin sa kanila. No? Pero mga kabataan at mga magulang din na sumusubaybay sa ating programang ito, huwag po natin kalilimutan na alamin natin talaga kung ano ang pinagmumulan o ano ba talaga ang magiging pagmumulan ng ikaliligaya ng mga bata. Nakakatuwa pong tignan yung mga bata ngayon dahil may mga ilang estudyante po kami sa parokya at may mga ilang estudyante po tayong natutulungan na nung Mayo, kami po mga sa parokya namin sa San Felipe, sa Mandaluyong, nagkaroon kami ng Mary's Basket na programa kung saan po nangolekta kami, nanghingi kami ng mga school supplies. Nakadami po kami, no? For the whole month of May. Kami po ay nanghingi sa mga parokyano namin ng mga school supplies na ipamimigay sa mga bata. Alam niyo po, tuwang-tuwa yung mga bata nung pinamigay namin. Kitang-kita mo yung galak. Alam niyo po na napaka-simpleng basic school supplies. And yet, yung pagyakap nila, naku talaga. You cannot explain and describe talaga yung joy ng mga bata. The source of joy, so little, so basic, so simple. And yet, the joy is so big. The smile is so real. Siguro yun po ang magandang, wag natin ba kalimutan ba? Na maging pinagmumulan pa rin, source pa rin ng joy natin, ng kaligayahan natin, yung mga simpleng bagay. Ano-ano ba ang pinagmumulan ng iyong kaligayahan? Yan ang magandang pagnilayan natin. Ano ang mga pinagmumulan ng iyong kaligayahan? It could be your family, of course. Marami kayong masasabi niyan, marami kayong sasagot niyan. Kalusugan, trabaho, of course, no, mga kaibigan, pamilya. Sana ang simbahan naman is source of joy nyo rin po, no? That the church must be a source of joy. The gospel, ang salita ng Diyos. And of course, God must be the ultimate source of our joy. Pero mga kapatid, pag sinabi natin pinagmumulan, hindi lamang ng kaligayahan, hindi lamang ng kabutihan. Siguro dapat alam din po natin at aware tayo, ano ba ang mga pinagmumulan naman ng ating mga kasalanan, ng ating kasamaan. Pag sinabi pong kasalanan, kasamaan, lahat po tayo, kasama kami. Meron tayong mga kahinaan, meron tayong mga pagkukulang sa buhay, kasalanan sa buhay. Maganda po na alaman din natin, ano ba yung mga source na ito? Saan nagmumula? Kaya nga po sa ating ebanghelyo ngayon, ito po ay isa sa mga medyo dramatic din. Medyo, pag in-imagine mo, parang ambigat, no? Ang sabi sa atin ng Panginoon, sa ating ebanghelyo ngayon, yung bandang gitnang bahagi na, kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng pagkakasala mo, putulin mo. Kung ang mata mo ang nagiging sanhi ng pagkakasala mo, dukutin mo. Parang ang bigat po, di ba? Sana walang kumakain, ha? No? Dukutin mo, putulin mo, itapon mo. Pero huwag niyo na po isipin na talagang literal na dinukot mo nga yung mata mo at yung kamay mo. Ang pinag-uusapan natin dito ay yung sanhi. Ano ba yung mga sanhi ng pagkakasala mo? Sa unang bahagi, sinabi dito, narinig nyo nung una na inuutos, huwag kang makikiapid. Ngunit ngayon sinasabi ng ating Panginoon, ang sino man tumingin ng may halay, kahalayan, ay nagkakasala ng pakikiapid. Huwag lang po sabihin na para naman bumigat. Hindi. Ang pinag-uusapan ay ang sanhi pa rin. Kaya nga po pag nangungumpisal tayo, perhaps, no, siguro po nasabihan na po kayo, kagaya ako, no, minsan na rin ako nangumpisal, at ang madalas na sinasabi ng pare, iwasan mo ang mga dahilan, ang okasyon ng pagkakasala. Avoid occasions of sin. And before we can avoid the occasions of sin, you must know first the source.
Ano ba yung mga nagiging dahilan ng pagkakasala mo? Alam mo naman na kapag kasama mo yung taong yun, nagkakasala ka. Alam mo naman na kapag mag-isa ka lang doon, nagkakasala ka. Alam mo naman na kapag pumupunta ka doon, nagkakasala ka. Huwag kang manisi ng iba. Di ba po? Ako ang pumunta doon eh. Ako ang sumama doon eh. Ako ang pumili noon eh. Kaya nga sa araw na ito, maganda pong paalala sa ating lahat. Alamin natin ang pinagmumulan, hindi lamang ng kaligayahan ng kayamanan natin, kundi ang pinagmumulan ng paghina natin. At mga kapatid, huwag tayong mag-alala sapagkat ang sabi sa atin ng Panginoon, sa ating unang pagbasa, sabi nga ni Pablo, no? Ang pagkabuhay ni Kristo ang paalala sa atin na patayin man tayo, tayo ay muling mabubuhay. Remember po yung gospel nung nakaraang linggo rin, to die from oneself. No? At pag natutunan natin na mamatay mula sa ating sarili, alang-alang sa Panginoon, alang-alang sa kabutihan, walang dapat ikatakot. Katulad ng kanyang muling pagkabuhay, tayo ay muling bubuhayin. Kaya ang tapang ni Pablo, sabi ni Pablo sa ating unang pagbasa, nagsasalita ako dahil ako'y sumasampalataya. Nagsasalita ako dahil ako'y sumasampalataya. Kaya ito po yung pangalawang hamon. Unang hamon, alamin mo, putulin mo, tigilan mo yung mga sanhi ng pagkakasala mo. Alamin mo muna at pag nalaman mo na, maliwanag na sa'yo. Wala na yung mga konti lang naman eh, minsan lang naman eh, wala na yon. Yan pa konti-konti na yan. Yan pa minsan-minsan na yan. Dadaling ka rin sa pinakamalaki niyan. Wala nang ganon. Alamin natin, saan ba yung nagmumula yung kahinaan natin, yung kasalanan natin. Pag nalaman mo, putulin mo na, tigilan mo na. Yan yung unang hamon. Pangalawang hamon ay ganito, yung sinabi ni Pablo, nagsasalita ako dahil sumasampalataya ako. Huwag din tayong matakot na tulungan ang iba para matanggap nila na ang kanilang ginagawa, na ang kanilang sinasabi, na ang kanilang kinakasama, na ang kanilang kinalalagyan ay pinagmumulan ng kanilang kasalanan. Pero syempre, kailangan alam natin sa sarili natin na tayo muna ang unang nagsisikap din magbago. Kaya sa araw na ito mga kapatid, lakasan po natin ang loob natin. Hindi po madali, no? Hindi po madali. Kagaya po ng awitin dati, gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Andun din naman si Pablo Sabi ni Pablo, ginagawa ko yung mga bagay na ayokong gawin. Si Pablo, tayo, pare-pareho tayong tao. Meron po tayong kahinaan, may limitasyon lang tayo, pero huwag natin kalilimutan. Panghawakan natin kung ano ang pinaniniwalaan ni Pablo sa unang pagbasa. Nagsasalita ako dahil naniniwala ako na higit sa anuman o kanino man, ang Diyos ang kakampi ko. Pagkatapos nating madapa, magkamali, huwag po tayo maiwan lang doon sa pagkakadapa. Huwag po tayo mahinto lang sa pagkakamali. Bangon ulit. Tuloy tayo ulit. Magsikap. The word is perseverance. Pagkatapos nating malaman, makita ang ating pagkakamali, magsikap tayo magbago. Isang araw, nagkamali ka na naman. Magsikap tayo ulit magbago. Hanggat nabubuhay ang tao, pwede pa tayong magbago. Yan ang pangako ni Kristo. At ang sabi nga po niya, no, ilang linggo lang nakakaraan, pinagdiwang natin ng Pentecost, ang pagdating ng Espiritu Santo. Mga kapatid, ibinigay sa atin ng Espiritu Santo, hindi lang para ipagtanggol tayo, kundi para patnubayan tayo. Hindi natin kinakailangan na umabot pa sa pagkakamali, sa pagkakasala, bago natin tawagin ang Espiritu Santo para ipagtanggol tayo. Tawagin na natin, hangarin natin ang Espiritu Santo. Una at higit sa lahat, para patnubayan tayo.
para pagkatapos nating malaman, pagkatapos nating matanggap ang mga dahilan ng ating pagkakasala at pagkakamali, masimulan din natin na magbago at magpatuloy ng isang buhay na mabuti at tama. Ano ba ang pinagmumulan ng iyong pagkakasala, ng ating pagkakamali? Ano ba ang pinagmumulan ng ating kaligayahan, ng ating kabutihan? Huwag nating kalilimutan, mga kapatid. Isa lang ang ating pinagmulan at isa lang dapat ang ating patutunguhan. Ang ating Panginoon sa kaharian ng Diyos. Amen. Through His loving eyes.